Mga kababayan, handa na ba kayong masaksihan ang isa sa pinakamalaki at pinakaagresibong modernization upgrade sa kasaysayan ng hukbong katihan ng Pilipinas? Paano kung sabihin ko sa inyo na hindi lang 20, hindi lang 100, kundi higit 500 na mga bagong infantry fighting vehicles o IFVs ang nakatakdang bilhin para sa ating mga sundalo? Tama ang narinig ninyo, 500 plus na mga bagong fighting vehicles. Inianunsyo mismo ng ating Department of National Defense Secretary Gilberto Gibo Teodoro Jr. ang napakalaking planong ito. Pero bakit biglang bibili ang Pilipinas ng ganito karaming armored vehicles? Ano ang kinalaman nito sa pag-igting ng tensyon sa ating mga karagatan? At higit sa lahat, totoo ba na posibleng dito na mismo sa Pilipinas buuin at i-assemble ang mga halimaw na sasakyang ito? Welcome sa ating panibagong defense update at in-depth analysis. Kung gusto ninyong malaman kung bakit itinatago ng DND ang eksaktong modelo ng mga sasakyang ito, at kung ano ang mga nangungunang posibleng pagpipilian mula sa United States, Japan, South Korea, at Thailand, tapusin ninyo ang video na ito. Huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit ang bell icon para lagi kayong updated sa paglakas ng ating sandatahang lakas. Para lubos nating maintindihan ang bigat ng balitang ito, kailangan nating balikan ang sitwasyon ng Philippine Army. Sa loob ng maraming dekada, nasanay ang ating mga sundalo sa internal security operations laban sa mga lokal na rebelde. Kadalasan, naglalakad lang ang mga infantry units o sumasakay sa mga ordinaryong military trucks na madaling tablan ng bala. Ngunit sa ilalim ng Re-Horizon 3 Modernization Program, ang focus ng Armed Forces of the Philippines ay lumipat na sa territorial at archipelagic defense. Ibig sabihin, naghahanda na tayo para protektahan ang ating soberanya laban sa mga panlabas o external na banta. Dito pumapasok ang napakalaking requirement na 500 infantry fighting vehicles. Ayon kay Secretary Teodoro, hindi na pwedeng iwanang nakalantad ang ating mga sundalo. Ito na marahil ang isa sa pinakamalaking solong pagbili ng armored vehicle sa kasaysayan ng ating bansa. Maaaring itanong ng iba, bakit 500? Ang sagot ay nakadepende sa dalawang salita, proteksyon at deterrence. Una ay proteksyon at mobility. Binigyang diin ng DND na kailangang mabilis at ligtas na makagalaw ang mga sundalo sa pwesto. Ang layunin ay maiwasan na ang paglalakad ng mga infantry units para mas mabilis silang makatugon sa anumang banta sa mga baybayin o pasilidad. Pangalawa ay deterrence. Ang paglalagay ng daan-daang modernong armored vehicles sa iba't ibang sektor ng bansa ay magsisilbing direktang babala sa sinumang bansa na gustong magtangka sa ating teritoryo. Magdadalawang isip ang sinumang kalaban kapag nakita nilang handa at nakabaluti ang ating ground forces. Ngunit mapapansin ninyo, hindi muna isiniwalat ni Secretary Teodoro ang eksaktong modelo, presyo, at petsa ng delivery para sa security reasons. Ito ay isang taktika upang hindi makapaghanda ang mga kalaban. Kahit na walang pinangalan ng modelo, napakaraming magagandang opsyon ang nakalatag para sa Pilipinas. Narito ang mga posibleng platforms at bansang pagpipilian na pasok sa ating requirements. Unang option, ang VBT-PMR Guarani mula sa Brazil. Kung wheeled armored personnel carriers ang pag-uusapan, isa sa pinakamalakas na kandidato ay ang VBT-PMR Guarani 6x6 mula sa bansang Brazil. Nakatanggap na ang Philippine Army ng ganitong mga sasakyan dati. Ngunit ang napakalaking pagbabago ngayon, kung sakaling piliin itong muli para sa 500 units, ang transaksyon ay magiging direkta na sa bansang Brazil. Ibig sabihin, hindi na ito dadaan o wala ng partisipasyon ng Elbit Systems ng Israel, na magpapabilis ng proseso bilang isang direct government-to-government o direct-to-manufacturer na kontrata. Pangalawang option, ang tracked IFV at ang ASCOD advantage. Kung tracked o may kedena na infantry fighting vehicles ang kukunin, isang malaking advantage ang pagpili sa sasakyang gumagamit ng ASCOD chassis. Bakit? Dahil ang Pilipinas ay kasalukuyan ang gumagamit ng Sabra light tank na nakabase rin sa ASCOD-2 platform. Kapag magkapareho ang chassis ng IFV at ng tangke, napakalaking tipid nito sa logistics at maintenance dahil pareho lang ang piyesang bibilin at pamilyar na ang ating mga mekaniko sa makina nito. Pangatlong option, ang Thailand option, Chai Serie AWAV 8x8, sa usapang wheeled o may gulong na armored vehicles, mataas ang tsansa na makasama sa shortlist ang Chai Serie AWAV 8x8 mula sa Thailand.
Kamakailan lang, nag-procure ang Philippine Navy at Marine Corps ng sasakyang ito. Kung kukunin din ito ng Philippine Army, mas mapapadali ang interoperability ng ating sandatahang lakas. Isa pa, ang intra-ASEAN defense procurement ay nagpapatibay sa relasyon natin sa ating mga kalapit bansa. Ika-4 na option, ang South Korean option. Kilala ang South Korea bilang isa sa pinakamaasahang supplier ng armas ng Pilipinas, mula sa mga FA-50 fighter jets hanggang sa ating mga frigates. Maganda ang defense relations natin sa Korea at kilala sila sa napakabilis na delivery ng mga equipment. Kailangan lang pumili ng ating gobyerno kung anong Korean IFV model ang pinaka-fit sa ating archipelagic requirement. Ika-5 option, ang Japan option. Huwag din nating kalimutan ang Japan. Dahil sa kamakailang pagpirma ng napakaraming bilateral defense agreements at reciprocal access agreement sa pagitan ng Manila at Tokyo, bukas na bukas ang pintuan para sa pagbili ng defense equipment mula sa kanila. Tulad sa Korea, kailangan ng sumala ng DND kung anong Japanese IFV ang babagay sa ating pangangailangan. At huling option, ang United States option bilang pinakamatagal na kaalyado ng Pilipinas sa Asia Pacific, hindi mawawala ang Amerika sa listahan. Ang malaking advantage dito ay ang flexibility, posibleng bumili ng brand new, o kaya ay makakuha ng used ngunit highly upgraded na mga sasakyan sa pamamagitan ng Excess Defense Articles Program. Pwedeng-pwede tayong makakuha ng pinaghalong M2 Bradley na isang tracked IFV, at mga Striker na isang 8x8 wheeled vehicle. Ngunit heto ang pinaka-nakaka-excite na bahagi ng balitang ito. Dahil pinag-uusapan natin ang pagbili ng higit 500 na unit, isa itong napakalaking oportunidad para sa ating ekonomiya at industriya. Kung magdedesisyon ng gobyerno na bumili ng brand new, posibleng i-require ng DND ang mananalong kumpanya na gawin ang local production, o dito mismo i-assemble sa Pilipinas ang mga sasakyan. Ito ay direktang susuporta sa ating Self-Reliant Defense Posture o SRDP program. Sa pamamagitan ng transfer of technology, hindi na lang tayo basta bibili, matututo ang mga Pilipinong inhinyero na gumawa ng sarili nating mga tangke at armored vehicles. Magbibigay ito ng libu-libong trabaho at masisiguro natin na mayroon tayong kakayahang ayusin at buuin ang ating mga kagamitang pandigma nang hindi umaasa sa ibang bansa sa panahon ng krisis. Kahit saan mang bansa magmula ang mga sasakyang ito, maging sa Amerika, Korea, Japan, Thailand, o sa Europa, isang bagay ang malinaw, ang pagdating ng 500 infantry fighting vehicles na ito ay magpapabago sa mukha ng Philippine Army. Kayo, mga kababayan, ano sa tingin ninyo? Anong bansa at anong modelo ang pinakagugustuhin ninyong makita na ginagamit ng ating mga sundalo? Sang-ayon ba kayo na dito na mismo sa Pilipinas assemble ang mga ito para sa ating SRDP program? E-comment ang inyong mga opinyon sa ibaba dahil binabasa ko po yan isa-isa. Kung nakakuha kayo ng bagong kaalaman sa video na ito, huwag kalimutang i-like at i-share ito para mas dumami pa ang nakakaalam sa mabilis na pag-unlad ng ating armed forces. Maraming salamat sa panunood, at mabuhay ang Pilipinas!